Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin yung December 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Sorry welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po sa personal reading. General reading tayo, Gemini, kung mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang inyong kapalaran, kayo pa rin na takbo nito. Huwag nyong ipilit ha, may taong galit sa'yo. Mag-ingat ka, may mga hindi magagandang magaganap o mangyari. By this December, syempre hindi nyo mga taong galit, na gusto kang malasin, yan, baka may nagko-course sa'yo, sa iba sa inyo, gusto ka niya ma-misfortune, ganyan. May mga panganib o hindi magandang pangyayari by this December. Ingat lang din. Gawin yung guide, yung mga warning sign, hindi yun negative ha, warning yun ha, para magkaroon kayo ng positive outcome. I-reverse nyo yung mga warning sign dito. Baka naman, kung ano yung lumabas, mambog kayo dun. Pwede kayo nga gumawa ng destiny nyo, diba? Pigil-pigil lang din pag may time. Sunrise, new creative ideas, new adventure, and a fresh start. By this December, siguro na dun sa situation na may mga kasiyahan na magaganap. Kasi nga, December nga, syempre. Nakakasiyahan magaganap, syempre, hindi yung panimulang muli kung saang aspeto ng buhay mo. Halimbawa, magsisimula ka muli magtatrabaho, magsisimula ka uli, dati puro ka pa umaga, simula ka uli na panggabi, pwedeng ganun, o magsisimula ka muli kayo ng karelasyon mo, pwedeng ganun. Kung ano may mga simula o fresh start happen into your life, may mga ganun. Syempre, hope, also there's a hope situation, may mga ideas ka na gagawin, pwedeng may mga, halimbawa, meron kang trabaho, mag-arubaito ka or maghahanap ka ng another pagkakataon. Pwedeng ganun, di ba? May mga idea kang ganun, o may mga new venture situation na gagawin. Recognition, reward, for merit. Yan, may blessing na darating sa'yo. Baka may mga recognition, may mga pagkakakilanlan situation, pasasalamat situation, ano mang reward or recognition happen by this December. Siyempre, kapag, lalo na ako sa trabaho mo, di ba? Baka may mga bonuses, ganyan. Kumbaga, kung ano mang blessing, mga ayuda, ano man yan, ikaw ang makaka-receive o pwedeng ikaw ang magbibigay, diba? Pwedeng ganun. With someone, you should accept valid criticism. Syempre, hindi maaalis sa'yo yan na may criticism talaga. Always naman sa'yo no? May mga gano'n. I-criticize ka nila o kaya ikaw, i-criticize mo sila. Pwedeng ganun, diba? Pwedeng may mga inggit din kasi doon sa mga ganyan, kasi kumbaga na dito yung may mga bagay na papabor kasi sa iyo, may mga blessing na darating sa iyo. Maaari isa yun sa ikakaingit nila, di ba? Isa yun sa hindi sila magiging masaya para sa nakakamit mo, pwedeng ganun. Temporary problem. May mga magaganap o mangyayari na pang temporary lang, kung ano man yun. Natulad ng sabi ko, di ba, may curse situation. Siguro, when it comes to kasi sa curse, may mga unresolved situation, mga tensyon na hindi na-resolbahan in that part, o may mga unfinished business maari sa iba, doon, at may mga samaan pa talaga ng loob sa mga bagay. And maari, this temporary problem na yon is kung maganap man muli yung naganap noon by this December. Temporary na kasi nandito naman si Sun. When it comes din sa clouds kasi, this is a problem kasi to, Sa iba dito, maaring hindi kayo gano'n nakakatulog, lalo na pag may nag-kino-course kayo talaga, di ba? Hindi kayo makakatulog kasi gagawin nila na paguring kayo. Ganyan. May mga pag-aalala, din ako nakikita dito, mga unclear situation, kawalan ng katiyakan situation, and then mga feeling emotions,
when it comes sa clouds, may mga bagay kayo na magiging malalim yung pag-iisip ng iba o may mga iisipin kayo talaga by this December. Sana wag kayo mag-isip ng mga negative kasi the more na nag-iisip ka ng negative, the more na ma-attract mo yung negativity. Kaya positive lang, no? Someone you know is undependable and insincere. Pwedeng ikaw ito or pwedeng someone into your life na hindi sila sincerado sa'yo. Tama ba ako sa Tagalog? Hindi sila sincere sa'yo, diba? Or undependable nga sila. Kumbaga wala. Ando din kasi ano yun, walang titingnan ko to si Cap tsaka si Cloud. Wala silang pakialam sa'yo kung ano yung gusto mong gawin. O ikaw wala kang pakialam sa kanila kung ano yung gusto mong gawin. Ganon ang nakikita ko dito. Siyempre may mga, kung sino man ito, pwedeng karelasyon mo, pwedeng anak mo, pwedeng magulang mo, pwedeng kaibigan mo. Kung sino man siya. Ay, oo nga, no. Especially in money matters, iba sa inyo, may mga, siguro, may mga problema with comes sa matter. Siguro, by this December, magkakaroon ka ng problema sa pera mo. Halimbawa, sumahod ka naman pero hindi enough, ganyan. Kumbaga, kailangan talagang pagkasyahin, ganyan, no? Kumbaga, kung may ipon ka naman, mailalabas siya. Mga ganun situation. Pero temporary lang naman din ang sinasabi, di ba? Pansamantala maaring ganun. Pero kung sakasakali, pagka mawala ng pag-asa, pero you need to take it action din dito, ha? Mag-ingat ka pa rin kasi dito sa bear, kasi may nagmamatsyag sa'yo. Kung di na may mga pangal siya, di ba? Andito kasi ito yung pananakmal. Yan, ikikriticize ka in a wrong, pamimintang. Hindi ko iniisip ko kanina Tagalog. Yung mga pamimintang, ganyan, yung ikaw yung may kasalanan, ganyan. Iaano nila sa iyo yun. Ikikritis. Kung ano man yan. Kasi kung may panga siya, baka may manakmal sa iyo, magalit sa iyo, hindi pagkaintindihan. Kung sino man ito kung sa aspeto ng buhay mo yan, ano. Pero dito rin kasi, when it comes sa money matter din kasi, is pag-isipan mong maigi, ha, yung mga gastusin, or kung dapat ba, o hindi. Diba? Halimbawa, may iPhone ka na, tapos gusto mo pa ng upgraded, pero umaandar naman yung iPhone mo. Diba? Pag-isipan mo rin. Kasi baka talagang magiging mahirap sa'yo yung pera mo. Paano na sa January? Diba? Kumbaga, may konting blessing lang na pumasok, andun ka kaagad. Ingat pa rin. Pero nasa sa'yo yan. Pera mo naman yan. Sweetheart, unconditional love, we love. Andito yung situation na syempre may mga magbibigay na pagmamahal sa'yo, ikaw magbibigay ka na pagmamahal, may mga unconditional loves, iba dito may third party to. Kaya andito yung situation na by this December, yan, may mga pagmamahal o may magbibigay sa'yo ng pagmamahal or ikaw ito sa kanya. Fear love, ito, no? Sa iba sa inyo. So, iba sa inyo, maaaring na dito ka sa point na kasi gusto mo mabuntis, ganyan. Maaaring magkakaroon ka ng self-care sa sarili mo or you're thinking about na gusto mong magkaanak, ganyan. Madagdagan yung anak mo, if ever, diba? Yun, baka nagtitake good care ka sa ano mo. Sa this December kasi, mas more ka mag-focus to yourself. Yeah, very independable ka, self-healing ka, at magkakaroon ka ng self-concern sa sarili mo. Yan, magpapapogi ka, magpapaganda ka, kailangan maganda yung damit mo, mabango ka, yung mga ganong sitwasyon. Yan. And syempre, offense, madness, and unpleasantness. Tulad ng sabi ko kanina, we have the bear, the feather, and the clouds. No, ay the cup. Yun talaga, may mga situation na ma-offense sa'yo or talaga mabubuisit or hindi magugustuhan yung mga actions mo, no, o yung mga gagawin mo, ganyan. Pwedeng ikaw ito or ikaw rin ito sa kanila at sila din ito sa'yo. Pwedeng ganon. May mga, kung sa pera niya, ganon din. Kumbaga, hindi ka anong napag-iisipan yung mga bagay-bagay na basta nagustuhan na baka ganon, no? Isip-isip din. Endless harm. Okay. May sitwasyon
na pwedeng magtapos by this December. Syempre, last month na, magtatapos na talaga. Pero may mga bagay na pwedeng magtapos. Sa nakikita ko dito, pwedeng kung may mga temporary problem ka na darating, matatapos yun. Pag titingnan ko dito, may mga sitwasyon na pag inaayos or pagsasaayos sa nakikita ko dito. Ganun ang nakikita ko. May mga ayusin ka ata o may mga isasaayos ka by this December. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Kung sa relasyon yan, o sa sarili mo yan, o sa trabaho mo yan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, may mga pagsasaayos. May mga sitwasyon na makakasakit talaga sa'yo. Dito. Tingnan natin energy mo. May sitwasyon daw na ipupush mo yung sarili mo, no? Dito. Ipagpipilitan mo. Ganun. Sa December. Energy. Ay, baliktad pala. Ano ko? Ano ba yung card ko? Okay. Energy niya. Okay. By this December, nandito ka sa sitwasyon mo na may magiging responsible ka by this December. Ganyan. Siguro nahandoon yung sitwasyon na meron kang naumpisahan na isang bagay na tatapusin mo hanggang sa huli. Parang naumpisa mo siya, tatapusin mo na siya. Pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo, andito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng clarity sa mga bagay na gusto mong gawin o gusto mo nang i-let go or gusto mo nang desisyonan, mga ganun. Or andun yung sitwasyon na gusto mo nang umpisahan, ganyan. Magiging very creative ka rin by this December. Sa iba sa inyo, siguro may mga papasok na mga idea sa'yo. Ganyan, nandun din yung think about what you want to do about this December. And then also, meron ding parang there's an accepted surprise na magaganap by this December. Kasi na December, di ba? Baka may ma-receive ka talaga. No, yan. May mga, or ikaw ay magbibigay. And also, dito sa sitwasyon, is may mga sitwasyon, sa iba sa inyo ha, hindi naman lahat sa iyo yun eh. Sa iba sa inyo, nahadun ka sa point ng buhay mo na meron kang mga bagay na itatama. Yung mga mali, itatama mo siya, ganyan. May mga i-correct ka, may mga ayusin ka. Nandun ka sa point na yun. May mga bago kang pwedeng mga bagong pupukusan sa iba by this December. Parating kay Gemini. Ano po ito, universe? Anong ibig sabihin? Ay. Muntik pa. Parating. Okay. Parating sa'yo. 4, 5, 8. Dalawa yung 4 mo. Okay, parating sa'yo, by this December, nandito ka sa sitwasyon mo na makakaramdam ka raw ng lungkot. By this, hindi ko alam why pero may sitwasyon na parang you're not satisfied. Parang hindi ka masasatisfy. Ganun ang nakikita ko by this December. May lungkot, parang you're not satisfied dun sa situation, ganyan. May mga bagay na medyo may hirap. There's a hardship situation. Pwedeng sa finances mo, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa relasyon mo, ganyan. May mga lungkot. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng katanungan sa iyong, may mga self-questioning situation din ako na nakikita sa iyo. Nandun ka rin sa point na sa iba sa inyo sa iba sa inyo, it's more on dissatisfaction. Siguro na darating, sa iba sa inyo, nandun kayo sa point na you feel rejected in some aspect of your life. Pwedeng sa love life, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa pera,
may mga sitwasyon na hindi mo kayang ma-accept or hindi mo kayang i-accept. Sa iba ha, kuhanin mo lang sa iba naman sa inyo, nandun ka sa point na parang meron kang hahanapin na parang wala ka sa ngayon. Parang you're searching for something. Parang nandun ka sa point na something missing in my life. Parang may mali, parang may kulang, bakit ganun? Parang may mararamdaman kang kalungkutan nga by this December. Yun ang parating sa iyo. Siguro nandun din yung situation na sa iba sa inyo is may opportunity na darating sa'yo. Hindi ko alam kung sa iba kasi pwedeng love life, sa iba is pwedeng any opportunity. Pwedeng opportunity na related to a money, pwedeng ganun. Ang mangyayari dito sa situation, either i-ignore mo siya or mara-reject ito. Yun ang sabi. Sana ang gawin mo, pag may mga ganong situation, think carefully. Kailangan ko ba to? Ito ba yung gusto ko? Dapat ba to? Kailangan ba to? Isipin mo, i-reverse mo siya, no? Kaysa naman tumambog ka dun sa lungkot. Tanungin mo rin yung sarili mo by that time na ano ba talaga yung gusto ko sa buhay ko? Ano ba yung ikaka-fulfill ko? Ano ba yung ikaka-joy and happiness ko sa buhay? Diba? Ano ba? Nagkaroon ng mga rejection, nagkaroon ng mga dissatisfaction. Bakit nagkaroon ng dissatisfaction? Bakit nagkaroon ng rejection? Bakit naging ganito? Bakit naging ganun? Ano ba talaga yung gusto ko? Gusto ko ba ito ipagpatuloy o hindi? Gusto ko na bang mag-let go o hindi? O mag-another path o hindi? And hanggang ka lang sa point, pag-isipan mong maigi. Huwag yung tatambog ka lang at mag-i-stay ka doon sa emotions na yun, no? Yun ang iisipin mo palagi. Always think positive lang din. If you stay, talo ka. Diba? Make a plan, give an effort and hard work. In any situation in life, may mga bagay talaga na kailangan na harapin. May mga bagay na kailangang desisyonan. You need to use your mind and intellect. Minsan din, pwede ka rin mag-say no, ganyan. Minsan din, pag-isipan at planuhin mong maigi kung ano yung mga bagay na need to recover o kailangan pa bang i-recover, ano ba yung wish mo sa buhay mo? Siyempre, you want peace. Siyempre, gusto mong magandang buhay, di ba? Sa iba sa inyo, may pag-iwan sa isang sitwasyon sa buhay. Ganyan. Meron kang aalisan, lalayuan, o may lalayo sa'yo. Pwedeng ganun. Or iiwasan. May pag-iwas. Pwedeng ikaw yung iwas or maiiwas sa'yo. Or lalayo, ikaw, or may lalayo sa'yo. Ganyan. Dapat iwasan. Ayun na nga. Tsaka parating din sa iba sa inyo, siguro handun kayo sa point na mananakit yung ulo mo, masakit yung paa mo, may mga mararamdaman ka, ganyan. Baka iba sa inyo, may sakit, no? Sa iba sa inyo. Pwedeng ganun. Ikaw or someone ito yung may sakit. May sakit, may ibang tao dito may sakit sa puso? Yung nakita ko? Baka iba sa puso? Parang puso or dibdib, parang ganyan. Okay, feel pain pala. Okay, dapat mong iwasan. Hindi mo na yun dapat iwasan. Dito sa sitwasyon, hindi naman kayo lahat to. Kasi andito rin siya. May tao na may lihim. No? May tao na liar, unfaithful, dishonest, obsessed. Kasi andito rin to. Oo nga. May corrupt ako nakikita dito. May taong manggagamit. Either ikaw ang manggagamit or ginagamit ka niya. Or manggagamit ka. Ganon. Minsan kasi hindi natin mapapansin kung alam mo naman din na halimbawa sa relasyon, di ba? May third party, pero okay lang sa'yo. Well, kung accept mo, okay lang. Di ba? O di gamitan lang. Ganun lang yun. Tingnan pa rin natin yung love life mo.
May, dito sa sitwasyon din is, may mga tao na pag-uusapan ka. Kumbaga, andoon yung, ano tawag dito? Kasi masasama yung sasabihin sa iyo dito, no? May mga kasama mo sa trabaho o related siya sa trabaho mo, pwedeng ganyan. So, sa paligid mo, yun ang nakikita ko dito. Merong ding mga bad comments ako nakikita. Mga taong hindi supportive sa iyo, ganyan, o hindi ka supportive sa kanya. May taong magiging cold. Sa iba sa inyo, ano kayo? Hindi naman siguro kayo. Pag titingnan ko dito, pero titingnan ko pa rin yung money mo, ha? Hindi ko lang alam kung masyado talaga kayo magastos. Ganyan. Ang nakikita kasi sa inyo, hindi kayo stable in life. Hindi naman siguro lahat. Pero yung nakuha ko kasing energy is not stable. If you are not stable and kung gastos ka lang ng gastos at hindi, okay lang kung may nagsusuporta sa'yo, pero syempre, you need to value din yung bagay na yun, di ba? Paano if ever na wala na? Di ba? Okay, so dapat mong iwasan. Iwasan mo, siguro yung yung i-rush yung mga bagay. Kasi hindi naman kailangan madaliin. Hindi mo kailangan madaliin, pero kailangan mong pag-isipang mabuti. Kasi pwedeng ikames mo yon. Iwasan mo yung mga taong manggamit, maging unfaithful, mga taong unfaithful, obsessed, chismoso, chismosa, yung, yung alam mo naman yung corrupt, di ba? Yung parang, as, bibigyan kita ng value na ito, sabihin mo lang, nasiraan mo ito. Pwedeng ganun, di ba? Yung mga ganung corrupt. Hindi lang kasi siya sa pera pagdating sa corrupt. O magsinungaling ka, ako bahala sa'yo. Yung mga ganun. Pwedeng sa iba, related to money. Halimbawa, it comes to corrupt. May tao na nagbigay ng bigay sa'yo. Example lang Pero, umasa ka lang sa kanya ng umaasa. Kasi alam mo may nagbibigay sa'yo. Diba? Pero hindi mo alam yung tao na yun, na sobrang siyang nai-stress kasi wala na siyang maibigay sa'yo. Saktong-sakto na lang. Pero ikaw, wala kang pakialam doon sa bagay na yun. Pwedeng ganun. Ha? Iwasan mo yung mga tao na ganun or iwasan mo maging ganun. Yun, huwag din labis. No? Value it din naman. Iwasan mo syempre yung stress, anxiety, depression, pag-aalala sa mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Syempre, you need to learn din from the past. Don't be materialistic or yung sobrang gastos. Manggamit ng tao, syempre, iwasan mo yun. Or yung mga tao manggagamit. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Nanood ka. Okay, when it comes sa love. So, iba sa inyo, LDR kayo, no? Okay, when it comes sa love, kung kayo is single. Kung kayo is single, mayroon kang tao nakakilala niya okay. Kung kayo is single, meron kang makikilala na isang tao. Iba dito, ibang lahi to. Makikilala mo siya, para may kainan, may food ako nakikita. May food ako nakikita, may celebration. Pwede kasi siyang sa isang kainan, pwedeng ganun. O kaya may pupuntahan kayo mga celebration, pwedeng doon mo siya makikilala. Yun ang nakikita ko, merong tao. Sa iba naman dito is, itong tao na to ay maaring matagal mo na rin siya kakilala or talagang may pagtingin siya sa'yo talaga noon pa sa iba sa inyo Sa iba dito, makikilala mo siya dun sa part na yun. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is magkahiwalay nitong tao na to. Kasi isa sa inyo napaka very independent. Alam mo yun, nahandoon yung pagsisinungaling, nagtataksil, naging liar and sneaky itong tao na to. Isa sa inyo naging very patient, give lang ng give, yun na nakikita ko dito. Pero gusto niya pa rin ng getting together sa'yo. Naghihintay siya ng tamang panahon, tamang pagkakataon to talk to you. Pero
babalik siya. May pagbabalik na magaganap dito sa sitwasyon na ito. Hindi ko alam kung this month or by the next year. Parang ganun sa iba. Or 3 pala. After, either next year or 3. Hindi ko alam kung March, 3 weeks, 3 days, 3, parang March, parang ganun. Or maybe by the first month of next year, pwedeng ganun sa iba. Kasi ang nakita ko sa kanya, parang may tumutulong sa kanya. O humihingi siya ng tulong, parang ganun. Na magkaroon ng pag-uusap sa koneksyong ito. They feel trapped, feel stuck situation. Expect the unexpected situation, Medyo malungkot itong tao na to. Malungkot siya kasi gusto niya ng beginning sa'yo. Okay, sa mga magkakarelasyon. Sa mga magkakarelasyon, ay anak, hindi pwede. Magkakarelasyon dito, kasi nandito yung point na kung ano yung ipapakita mo sa akin, yun na ipapakita ko sa'yo. Maaaring ikaw ito or siya ito, ha? Yan. And then, handun din yung pagiging, syempre, pagsisinungaling. Maaaring isa sa inyo isinungaling, isa sa inyo is, wala na kung may third party, lala, sana hindi ikaw yung third party, or hindi ka napapasok sa third party kasi may pagtataksil ako na nakikita dito. Hindi niya kayang ibigay sa'yo yung full love niya sa'yo. Ibig sabihin, kasi independent kasi siya, sa nakita ko dito. Kumbaga, gagawin ko yung gusto kong gawin. Kung hindi ka aayon, okay lang. Parang gano'n siya sa point na yun. Sneaky nga siya. Yun. Maybe ikaw ito or siya ito. Yun. Money. Tingnan natin yung money mo. Teka, may something dito. Sa money niya po. Okay, pagdating naman sa money mo, mabagal yung pasok ng money mo talaga, This December, ang nakikita ko, parang magkakaroon ka ng idea kung paano ka kikita ng money. Halimbawa, may trabaho ka na, magtatrabaho ka pa uli, ganyan. O kaya mag-iisip ka, you have an idea na gusto mong gawin, diba? Para magkapera ka. Sa iba sa inyo, ganun. Sa iba naman, maaaring itong sitwasyon na to, matagal mo na yung idea. Halimbawa, gusto mong mag-social media, ganyan, Facebook, TikTok, Reels, YouTube man yan, maaaring gano'n. And then, this time, mas lalo ka magpo-force doon. Pwedeng gano'n, May mga bagay na, ipo-push mo or ipagpipilitan mo or gagawin mo siya. Sa iba naman sa inyo, by this December, pagdating sa pera, merong kang mararamdaman na excitement. Parang, hindi ko alam kung ikaw ito or siya, ipupursige mo na makamit yung bagay na yun. Parang nandun ko sa point na yun. Yun, ang nakikita ko dito. Halimbawa, yung nanay mo, halimbawa lang naman, hihingan mo talaga siya kasi gusto mo lumabas kasi wala ka ng budget at siya lang inaasahan mo. O kaya naman, yung boss mo, parang aanihin mo na, wala ba kaming bonus, ganyan-ganyan. Nandun ka sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pero, ang sabi naman dito, sa iba sa inyo, magkakaroon siya ng improvement. As long, may improvement ako nakikita sa iba. As strong na hindi yung lakas ng loob mo, magbibigay ka ng effort at magiging more on practical ka raw. Give an effort and hard work and you need to commit sa sitwasyon mo at kailangan mo magpursige talaga dito, sa sitwasyon mo para mas umangat pa yung money mo. Yung iba dito is you will become a center of attention. Hindi ko alam why, pero you will become a center of attention. Baka may mga pupuntahan ka, may mga union situation, may mga may achievement ka nga actually, Sa iba, hindi naman lahat. Pero, maaari may mga pupuntahan na mataong lugar, ganyan. May mga union situation, may nag-iisip, makaka-receive ka ng pagpapayo na magagaling sa ibang tao or ikaw ang papayo.
So, iba dito pagtahak ng bagong direksyon sa buhay. By the next year, tatahak ka ng bagong direksyon sa buhay. Sa iba sa inyo, there's a new journey happen in life next year. Baka halimbawa, sa trabaho mo, dati wala kang rank, di ba? This time is magkakaroon ka ng rank. Pwedeng ganun. Maaari magli-leader ka na, o magiging ano ka na, kung ano man yan, regular ka na, pwedeng ganun. May pagbabago. Advice. Ay, ano ba yan? Okay. Ay, may babaeng makipag-usap sa'yo. Mother figure. Or maybe this is you. May biglaang magkakaroon ng biglaang pag-uusap sa isang taong babae. Vice versa tayo pero magkakaroon ka ng ano doon, sadness. Malulungkot ka. Maring madi-disappoint ka sa kanya. 'Di ba? Hindi mo inaasahan na yun yung sasabihin niya, pwedeng ganun. O kaya naman by this December, meron ka daw malalaman. Na may malalaman ka na pwedeng ikalungkot mo, o may malalaman ka katotohanan na pwede ka disappointment mo, pwedeng ganun. O may magmumulat sa'yo about the situation. O may ikamumulat by this December. Yun. And when it comes to advice, make a plan. Make a plan. Alisin mo yung mga bagay na hindi na kailangan, i-let go, i-cut, and then mag-ingat ka rin sa mga words mo, sa mga action, decision mo, and then also, kailangan mo daw na you need to see always the fact situation. Bago ka magdesisyon, bago ka mag-aksyon, bago ka magsalita, bago ka mag-move. Yun na nakikita ko dito. Pag-isipan at planuhin mong maigi. Huwag pa bigla-bigla. Don't rush. No, wag yung parang quick decision palagi na hindi nakaplano, tapos mag-go ka. No? Wag kang maging impulsive sa mga bagay-bagay. And you need to focus din. Yun na nakita ko. Dito. Hanapin mo yung ikasisiyan ng buhay mo. In a plan. Basta planuhin mo. Kung kailangan may mga bagay na i-recover, ganyan. Kung kailangan ma-enlighten in any situation in life, ma-enlighten ka. Yun, may outgoing situation sa'yo, no? May iba dito outgoing, may adventurous, and parang may mga risk situation na magaganap by this December. Mga excitement, ganyan. Arigato namaste, God bless.